Medyo papatanghali na rin nang maiwan ko si Dean na nagagamas dito sa harapan ng aming bahay. Hindi naman as in talagang kadamuhan yung ginagamas niya kung hindi naghihinguto lang siya ng mga damo-damo dito sa aming Carabao grass. Ganyan kaya si Dee kapag may time siya naman yung naggagamas. Ito na nga nalinisan na niya yung banda ditong gubat. Naglalakad na nga ako papalabas dito papuntang kalsada at ganito pa rin ako kahit ako'y taga rito bago ako lumalabas kung bakit ba natutuwa akong tingnan yung paligid dito ng aming pinaglalakaran. Hindi pa ganong karamihan dito mga kagala ang bahay sa papunta dito sa amin at ayun nga yung bahay ng ate ko yung sa unahan ay bahay namin at itong kinatatayuan ko ay halos ganun din ang pagitan ng layo. Normal na dito sa bukid mga kagala ang kapag ganitong buwan ay season na ulit ng pagtatanim ng mga palay kaya naman nakakatuwang pagmasdan yung mga palay nilang bagong tanim dito. Hindi mo talaga may iwasang hindi ka mapapalingon bago ka tuluyang lumabas. Ito yung daan naman pabalik kung sakaling babalik ka ng bahay at itong kalsada naman na ito ay dire-diretso na yun hanggang makalabas ka ng highway. Pero bago ang lahat na yun ay dadaan muna ako sa bahay. Pagdating ko nga dito ay wala si mama, siguro nag-aalam ng hayop. Tanging yung saging lamang niya na bagong pitas ang naabutan ko dito at ang alaga naming mga hayop. Sanay na talaga mga kagala yung tatlong pusa namin dito na lagi siyang sumasalubong. Ito si Sarah, yung bagong ampo ni Mama. Talaga mga kagala, biglaan lang yan dumating dito. Kaya inalagaan na rin ni Mama. Hindi namin alam kung naligaw or iniligaw siya. Pero ang mahalaga, nandito lang siya sa bahay. May mga puno din kami dito ng rambutan. Kaya nga lang sobrang late silang mamunga. Kaya naman kapag kailangan namin ng rambutan, nausap na lang muna kami sa aming pinsan, pero madalas hindi talaga kami yung pinapabayad. Binibigay na lang niya sa amin. Kaya sobra namang na-appreciate namin at nagpapasalamat kami sa kanya. Kaya ayun, maraming salamat sa iyo kagawad pinsan. Habang naghihintay nga ako kay mama, inapansin ko malinis ang kanyang harapan ng bahay, bagong tabas. Ito pala yung ikinatutuwaan niya. Sabi niya, pinag-grass cutter daw siya ng aming kuya. Kaya naman ayun, minsan ang kuya ko kahit sobrang busy pero talagang hindi siya nakakalimot na tumingin kay mama kung anong pangangailangan niya at kung anong maiitulong niya. Kaya naman tuwang-tuwa si mama. Habang wala nga si mama ay pumunta muna ako sa bahay ng aking kapatid at maya-maya dumating na rin siya. Yung pala inanguha nga daw siya ng rambutan. Paluwas kasi si mama ng Manila para bisitahin yung kanilang kapatid at pumunta muna kami dito sa kabilang barangay para puntahan pa yung isang kapatid niya, tatanungin kung sasama. Pero bago pa ako makarating sa bahay ng aming tiyuhin, ako ay napasabit muna dito sa kanilang kapitbahay kasi umago ng pansin sa akin yung puno ng mga suha na maraming bunga saka yung kanilang bahay kubo. Ako na may talagay tuwang-tuwa. Pagdating kasi sa ganito mga kagala, talaga napakalapit ng puso ko pagdating sa ganito mga bukid at mga pananim. Kaya naman gumala-gala muna ako at nag-video kasi sobrang tuwa ko nga para ma-share ko na rin sa inyo. 'Di ba? Napakasarap naman talaga tingnan sa mata at napakasarap sa pakiramdam kahit pinapanood mo lang yung mga ganitong nakikita mo. Kaya shinare ko lang sa inyo. At pagkatapos naming manggaling sa bahay ng aming tiyuhin ay dumiretso naman ulit kami dito sa bahay ng aming kuya sa kabila na ulit na barangay. Ayan, tubigan din mga kagala ang view na makikita mo dito. Marahil ang kuya ko ay busy sa kanyang pagbababoy kaya dumire-diretso na kaming tumuloy. Ito yung kuya ko, pangalawa sa panganay. Ayan, maraming nakakakilala diyan, ang kuya kong magulo. Dito nga pala kami mangunguha ng kalamansi. Kasi manghihingi kami sa kanya ng mga kalamansi para dalhin ng mama ko pagluwas ng Manila. Napakamura kasi mga kagala ngayon ang kilo dito ng kalamansi. Umaabot lang ng 30 o 20 per kilo. Kaya naman sabi ng kuya ko, imbis na hindi mabinta dahil wala nang bumibili, ang iba dadalhin na lang ng mama ko kasi sa Maynila kailangan ng ganitong mga kalamansi. Kaya mamimitas na lang kami dito kaysa tuluyang mabulok. Madalas kasi tinatapon na lang yan ng kuya ko kapag nanlalaglag na sa lapag. Hindi kasi siya nagpapaabot ng bulok na mga kalamansi sa mismong puno kasi pangit daw yun, kaya naman agap niya sa pagtapon. Isayang naman kaya sabi namin puputihin namin para mapakinabangan pa ng iba kaysa naman matapon lang ng matapon. Nakakatuwa nga mga kagala kasi ang gaganda ng bunga niya, hindi pa yan ganun talagang lumalaki, kasarapan pa lang yung laki niya. Pero sabi nga ng kuya ko ang dami na nga niyang naitapon at madalas ipinapamigay na lang niya. Dapat ibibinta namin to ni mama pero dahil wala ngang bumibili at sobra na lang inaabot ng hinog sa palengke kaya sabi namin lilipas din naman ang bagsakan ng kalamansi at darating din yung isang araw magiging okay ulit ang kilo kaya pabayaan na lang sa puno at least unti-unti pa nilang mapapakinabangan sa araw-araw para gamitin. Ayan na nga halos marami na kaming nakuha ni mama. Ito nga ang kuya ko, habang abala kami sa pagkukwentuhan ay abala din naman siya sa pag-aasikaso para magpainom ng tubig sa kanyang mga panganay. Love na love talaga niya ang kanyang mga panganay.
Wala nga siyang kaalam-alam na naka-open yung cam ko at nang mamalayan niya sabay tanong niya sa akin, akala ko'y ako'y pagagalitan, hindi naman pala at napatawa lang siya, sabi niya ang kalokohan ko daw. Halos matatapos na rin kami ni Mamang mamuti, hindi naman ganun karamihan yung kukunin namin, ayan may 4 na kilo lang para hindi ganun mabigat ang kanyang pagdadala kasi wala siyang kasama sa pagluwas. Hops, bago ang lahat, flex lang natin ang mga alagang halaman ng kuya ko. Napakahilig talaga na mag-asawa ng ate at ng kuya ko sa mga halaman, lalong-lalo na sa mga orchids. Alagang-alaga talaga yan ng kuya ko habang ang ate ko ay busy naman sa pagtatrabaho. Ganon silang mag-asawa, palitan sila ng pag-aasikaso dito sa bahay, basta kung sino laging luwag sa oras. Basta lagi silang tulungan, kaya nakakatuwa naman. Matataba rin yung mga tanim nila ditong okra at ang kanilang mga kalabasa, kaya sabi ng kuya ko, nawiwili na rin siya magtanim kasi hindi ganong asikasuhin. Nang makatapos na nga kami ni Mama, kami ay nagpapahipahinga lang habang ako ay nakatingin dito sa palayan sa tabi lang ng kanilang bahay. Napakasarap talaga makakagala sa pakiramdam kapag ganito yung view na iyong makikita habang ikaw ay nagpapahinga. O paano makakagala, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat kayo palagi. Bye!